Welcome to Donmar TV News Channel. Sa iba pang mga balita, ang Malacanang naman ipinauubaya na sa Commission on Election ang pag-assess ng mga posibleng paglabag sa health protocols ng mga kandidato sa unang araw ng pangangampanya. Nasa jurisdiction na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagbibigay ng assessment kaugnay sa kung nasunod ba o hindi ang health protocols sa unang araw ng campaign period. Ayon kay Acting President Spokesman Carlo Nogales, election ready niya ang mga kaganapan sa mga campaign events. Kaya nasa jurisdiction na ng COMELEC ang pagtukoy kung nagkaroon ng paglabag sa minimum public health standards ang mga aktibidad na isinagawa ng mga kandidato. Igin Nogales, pagdating sa enforcement ng mga protocols and guidelines laban sa COVID-19 ngayong panahon ng pangampanya ay trabaho na ito ng komisyon. Ibig sabihin ay may naging kung may paglabag sa mga guidelines and protocols ang isang kandidato o kanilang mga supporters, nasa kapangyarihan na ng COMELEC ang pagpataw sa kanila ng kaukulang parusa. Paglinaw pa ni Nogales na ang nasa ilalim niya ng jurisdiction ng IATF ay ang mga non-election related activities lamang. Nanawagan naman sa publiko ang election watchdog na kontradaya na manatiling mapagmatsyag laban sa anumang uri ng pandaraya sa halalan ngayong nagsimula na ang campaign period para sa mga national candidates at party list groups. Dapat na mahigpitan nilang bantayan ng publiko ang anumang pang-aabuso o maling paggamit ng mga resources ng pamahalaan, ang harassment at intimidation, disinformation, disenfranchisement, ang vote buying at maging na rin ang red tagging. Ipinag-iingat din ng mga ito ang publiko sa pagkuha ng mga litrato at video footage ng anumang mga malayo sa ordinaryo at ipadala ang mga ebidensyang ito sa kanila sa kontradaya. Mas mainam kung kalakip ng pagpapadala ng video at litrato ang mga petsa, oras at lugar kung saan kinuhanan ang mga ito. Pati na rin ng mahigpit na paliwanag sa kung ano ang nangyari, bakit kinuha ang mga naturang impormasyon. Ayon sa kontradaya, kanilang iipunin ang impormasyon na kanilang matatanggap para kanilang mapag-aralan at ipapadala rin ito sa mga otoridad. Maaari lamang anya na makipag-ugnayan sa kanilang website, Facebook page, Twitter account o email address para sa anumang mga sumbong na may kaugnayan sa election fraud. Di mo rin balitang kumpirmadong opisyal na nga daw di mo nang sosuporta at i-endorso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang isa sa nangungunang presidential votes ngayong taon na walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo dito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito nga'y matapos sa ring proclamation rally ng Bongbong Marcos Sara Unity Tandem na kung saan sobrang daming tao ang dumalo at sobrang daming mga kilalang pangalan ang nagtipon-tipon para lamang ipakita nila ang kanilang mainit na suporta sa dating senador si Bongbong Marcos Jr. at sa presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Ayon nga di mo sa naging bali-balita ay nagpunta nga daw di umano si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa proclamation rally ng Bongbong Marcos Sara Unity Tandem na ginanap sa Inter Arena, ngunit hindi lamang daw di mo ito nagpaalam at nagpakita sa stage kasi ay inaantay lamang daw di umano nito ang tamang panahon sa kung kailan di umano niya i-anunsyo na kanya na di umano sosuportan i-endorso ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring positibong komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. Di mo ni balitang kumpirmadong opisyal na nga daw di umano na susuportahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito nga ay matapos sa ring proclamation rally ng Bongbong Marcos Sara Unity Tandem na ginanap sa Inter Arena kung saan ay marami nga sa ating mga kababayan ang hindi lang mga ordinaryong Pilipino maging makilalang pangalan sa mundo ng show business ay nagpakita na din ng kanilang taos-puso at mainit na suporta sa tambalang inaabangan ng lahat at yun ay ang Bongbong Marcos Sara Unity Tandem. Ay nga di mo sa marami sa ating mga kababayan ay nagpunta nga daw di mo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa naging proclamation rally ng kanyang anak na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio para di mo ito'y suportahan, ngunit hindi lamang di mo niya ito ipinaalam sa kanyang anak bagay sa mga taong nandoon para hindi daw di mo mapunta sa kanyang atensyon ng taong bayan kundi mapunta talaga ang undivided attention nila sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. at sa presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Banat pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay wala naman daw talaga di mo silang nakikitang rason para di mo hindi suportahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. kasi nga kitang-kita naman daw sa naging proclamation rally sa dami ng taong dumalo maging kilalang pangalan sa mundo ng show business na kung saan ay kanilang
lang nga di mo nang nakikita na ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. talaga ang nag-iisang politikong tumatakbong pangulo na sobrang deserving na maging susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Dagdag pa di mo na nila ay ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. lamang daw ang nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin na maging susunod dating leader, at yun ay katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, matalino at may tunay at tutong pagmamahal sa ating mahal na bayan. At ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. lamang daw ang may kakayahan na ipagpatuloy ang lahat ng mga magagandang proyektong nasimulan ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga namang nakakatulong sa marami sa ating mga kababayan. At ang dating senador lamang daw ang may kakayahan na bigyang katuparan ng huling habilin ng kanyang yumaong na ama na si former President Ferdinand Marcos na make the Philippines great again. Panatpadi mo na marami sa ating mga kababayan ay mag-isip-isip na daw talaga ang ibang mga politikong naghahangad pa rin na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas kung ipagpapatuloy pa ba nila ang kanilang pagtakbo or hindi na, kasi nga ay kung ipagpapatuloy talaga di mo na nila ang kanilang pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay malaki nga daw di umano ang posibilidad na mapapasama lamang di mo na sila sa 8 diretso na diretso anidoro, kasi nga ay ayon di mo na sa ating mga kababayan ay matagal na daw di mo na silang mulat sa katotohanan at matagal na daw di mo nilang alam kung sino ang kanilang susuporta na iboboto sa darating na 2022 national election. At yun ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, baka sa sobrang tutok sa kampanya makalimutan na nila ang proteksyon. No, Tatay Digong, salamat po sa mga nagawa nyo sa sambayan ng Pilipino at ang mahal nating bansa. Wala naman kaming nakitang improvement sa lugar namin, okay lang, buong pasasalamat pa rin ako sa daming proteksyon at build di Tatay Digong. Maraming salamat po, mabuhay Philippines. Ay naman kay Marilyn Ramiguera, dapat lang suporta na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Bongbong Marcos Sara Unit Team. Sila lang ang tunay lang magpapatuloy sa mga project ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ay naman kay Rinaldo Mojeca, gustong malaman ng mga Pilipino ang mga nabili ni Aquino admin compare sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte admin regarding AAF moderation. Maingay kasi ang LP sa mga nabili nila. Please po ipakita natin. Ay naman kay Avelina Galang, salamat po Tatay Digong sa naunawaan mo ang kabutihang loob ni Bongbong Marcos with your good guidance. They still need your good advisor and they both your own children for now. Ay naman kay Norma May Bangingban, salamat Pangulong Duterte sa malasakit, hindi ka namin makakalimutan. Good health, keep safe. Ay naman kay Salvi Guys, Bongbong Marcos is not just a son of a good president but a perfect image of a salesman and no more no less than country, and this will be great again. Mabuhay labing Pilipino. Ay naman kay Emmanuel Santos, sana mga suportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte or ni President Duterte si Bongbong Marcos para makasiguro tayo na kinabukasan ng ating bansa. Ay naman kay Cecilia Barrientos, mabuhay ang unity team. Ay naman kay Rebecca Padan, may God bless our next president 2022. Ay naman kay Rosalinda Colo, ikaw lang kung ayaw mo i-endorse si Bongbong Marcos, siya lang naman ang kakampi mo sa lahat ng presidentiables, yung iba plastic lang pakikisama sa iyo para lang i-endorse mo, pero si Bongbong Marcos tunay na tunay, galing sa puso ang respeto niya sa iyo, lalo na't katandem niya ang anak mo. Your decision is very much appreciated. Thank you po Sir President Bongbong Marcos, Sara lang tayo. Ay naman kay Sosa Josesa, solid Bongbong Marcos Sir President. Ay naman kay Nora Nadona, para sa kabutihan ng bansa Bongbong Marcos, Sara sandangaban tayo, hindi para kay Bongbong Marcos, ito ay gagawa ni Bongbong Marcos para sa bansa. Ay naman kay Lorde Biodapas, mabuhay President Duterte, God bless yung suporta kay Bongbong Marcos, Sara tandem, we love you Miss Apple President Duterte. Ngayon magpapatuloy ni Bongbong Marcos Sara ang plataforma mo babangon Pilipinas. Ay naman kay Eudora Gaba, Pilipinas is the good hands with Bongbong Marcos and Sara and go. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirma nung gusto nga di mo nila na suportahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas, kasi ayon di mo sa kanila ay wala naman daw talagang ibang politikong sobrang deserving sa kanyang suporta kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. lamang, at wala nang iba pa, kasi ang dating senador lang naman daw ang itataglay mga katangiang dapat taglayin na magiging susunod nating leader, at yun ay katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, matalino at may tunay at tutong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Dagdag pa di mo na marami sa
ating mga kababayan ihanda na lamang daw talaga ng ibang mga presidentiables sa kanilang sarili sa darating na 2022 national election kasi nga ay malaki nga daw di mo ng posibilidad na mapapasama lamang di mo na sila sa 8 diretso Anidoro kasi nga hindi naman daw talaga sila mananalo kasi nga ay hindi naman daw talaga nila ito sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election kasi ayon di mo sa kanila ay matagal daw di mo sila mulat sa katotohanan at matagal daw di mo nilang alam kung anong klaseng pagkataong meron ng mga ibang presidentiables na ito at yun ay hindi dapat pagkatiwalaan na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagkumpirma nga na marami sa ating mga kababayan ngayon pa lamang daw ay alam na di mo nila kung sino ang kanilang sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election at yun ay yung klaseng politikong nagtataglay na mga katangiang dapat taglayin na magiging susunod nating leader at yun ay katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, matalino at may tunay na totong pagmamahal sa ating mahal na bayan at ang mga politikong kanyang tinutukoy daw di umani walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. At yun ang mga kabanat, ano na ang masasabi mo? Kung kayo ang tatanungin, ano na ang masasabi mo sa naging balitang ito kung saan malaki nga daw di mo ng posibilidad na sosuportahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas matapos nga di mo na yung proclamation rally ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. at ng anak nitong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio kung saan marami nga sa ating mga kababayan lalong-lalo na mga malalaking pangalan ang nagpakita na kanyang walang sawa, taos puso at mainit na suporta sa tambalan ng Bongbong Marcos Sara Unity Team Tandem.